Pinalaya na kahapon, August 30, ang 29 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ matapos makapagpiyansa ng halos 75,000 piso bawat isa. Ang mga ito ay sinampahan ng kaso ng Philippine National Police dahil sa iba't ibang paglabag sa batas habang nagsasagawa ng operasyon ng mga pulis. Nagsampa na po tayo ng kaso laban po doon sa mga inaresto po na individual na for resisting arrest and disobedience to the agents of persons in authority, plus po yung violation po ng Batas Pambansa or 880, yung Public Assembly Act po. Ayon naman sa pahayag ng KOJC, hindi sabay-sabay na nahuli ang kanilang mga kasamahan. Una nang ipinahayag ng KOJC na kinailangan umano nilang mag-rally para ipabati ng kanilang saloobin sa iligal na pagpasok sa kanilang compound. Continued stay of the PNP is illegal under the law. So therefore, by way of countermeasures perhaps, the KOJC leadership has decided to do this in order also to convince the PNP to leave the area. So ang tawag po namin state of necessity measures po. Samantala, batay sa videong kuha ng KOJC, patuloy na sinusuyod ng mga pulis ang loob ng KOJC Cathedral gamit ang Proton LBC o metal scanner. Sa pahayag ng KOJC, ginawa na umanong command center ng mga pulis ang loob ng KOJC Cathedral. Pinaalis inumano nila ang mga KOJC missionaries na nagbabantay sa loob pati na ang kanilang mga abogado. Kahapon, binisita naman ni VP Sara ang pamilya ng yumaong miyembro ng KOJC na si Edwin Kabatbat. Ayon sa KOJC, namatay umano ito matapos atakihin sa puso ng sapilitang wasaki ng mga pulis ang likurang bahagi ng kanilang compound. Ilang mga miyembro ng SWAT din ang hinarang ng mga KOJC members at hindi pinapasok sa loob. Maliban sa KOJC compound sa Buhangin, sinubukan din umano ng mga pulis na pasukin ang kanilang Prayer Mountain sa Barangay Tamayong. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.